mga ka-greenie, good day po mga ka-greenie, saan man kayo naroroon ngayon. Good evening, good morning, and good afternoon pa sa inyong lahat. And for today's video, magre-repat po ako ng mga succulent ko pa sa Dangwa. Pero update muna ako. At ito yung aking moon cactus na tinanggalan ko ng scale. Wala na po siyang scale, malinis na po siya kahit yung mga kasamahan niya po, ayan. Malinis na po siya. At gusto ko mag-update ng mga iilan ko pa pong na-repat last day. So dito ko po nilalagay ang aking mga succulent na bagong repat. Dito po sa area na ito, wala po siyang araw. Kasi meron po siyang, ayan, bubong, may takip po siya, hindi po siya naaarawan dito, natatamaan lang siya o kaya saglit lang yung araw, sandali lang. Ito po yung aking, yan, yung area na yan, ito yung mga iner dry ko. At ayan, mga upuan, mga rice hull ko. Pagkatapos yan, yung aking mga pinatuyong potting mix, yan mga famis ko, pati yan yung balde ko. So dito siyang area na yan. O, pagpasensyaan nyo na po yung table ko dahil antik na po yan. So ganyan na siya, madumi na siya. Kahit anong kuskus ko, di na siya malilinis. Dito po yung area na yon na lagi kong sinasabi, nasa shaded area lang po siya. Ayan po sila. So, ayan yung aking niripat na una kong ripat. Okay naman po. Ayan, naman po sila. Yan. At ito po yung aking jade. Diyan lang po sila. Medyo 1 week, 2 weeks bago ko po sila ilagay doon. Kasi doon ay rain or shine from morning to afternoon. So, para sa akin, hindi ko po talaga muna nilalagay agad-agad dyan sa area na yan ang mga bagong repat ko na succulent kasi sobrang init po dyan, rain or shine po dyan, hindi po yan kaya ng aking bagong repat na succulent. So dito po ako naglalagay ng mga propagation ko, yung mga cuttings ko, dyan ko po nilalagay sa area na ito. Pinupuno ko po yung table na yan. Pag puno na po yan, doon lang po sa ilalim, dyan po sila. Sanang hihingi ng update, ayan po, dito ko po nilalagay ang aking mga bagong repat na succulent. At ayan po yung aking na-repat last day. At ngayon, magre-repat na naman po ako ng panibago kong mga succulent na iner dry ko. Let's repat our another set of succulent. Ito ang aking uunahin, si Curly Frills Echeveria. Iner-dry ko po siya or sila ng 3 days po. Maglagay tayo ng Osmocote. Yan. At sa magtatanong po uli ng aking potting mix, didip ko muna siya sa cinnamon. 4 po yung component ng aking potting mix. Una po ay rice hull. Pangalawa po ay pamis. Ang size po ng aking pamis ay munggo size kapag ito ay hinahalo ko sa potting mix. Pero pag toppings yung gagamitin ko ay matanghito. Yan. May nag-comment ulit sa comment section ko kung kailan daw ako nagdidilig ng aking mga bagong pot na succulent. 7 to 10 days po. Ganun po ako katagal magdilig. Minsan po 2 linggo pa. At
kapag 10 days na sila o kaya 7 days na sila, umulan, pinapaulanan ko po sila. Yun po yung pinakadilig nila. Pero, sandali lang. Kasi may ulan na matagal dito sa amin. 1 oras, 2 oras. Siguro, tama lang po na mabasa yung kanyang soil. Para sa akin, hindi po talagang masyadong dinidiligan ang mga bagong ripat na mga succulent, lalo na kapag hindi mo pa po alam kung root bound na siya. So, mas okay po sa akin na sandali lang po kapag nagpapaulan ako. Pero kapag wala namang ulan, tamang dilig lang ako, ay konti lang din. Tama lang po na tumulo na po yung yung water doon sa butas. Pwede na po yun. Kasi feeling ko naman at pakiramdam ko, dahil sa tagal ko na pong naglilipat ng mga succulent, hindi man root bound ang 10 days, pero sa tingin ko meron na po siyang roots. Lalo na kapag gumagamit ka pa ng mga rooting hormone. 10 days talagang may roots na siya. Kahit hindi po madami, pero may roots na po talaga yun pag mga 10 days. Mga 7 days, depende po sa succulent. May mga succulent po na matagal siya magka-roots. Yung mga sedum, yun po yung mga mabilis mag-roots. Kagaya po niya, mga sedum adolphi, golden sedum, basta po lahat po ng variety ng sedum, 7 days pa lang, meron na po silang roots. Darly Sunshine, ayun, mabilis po yun magka-roots kapag niripat. Graptopetalum, mga 8, meron na rin po, pero hindi po lahat ay sabay-sabay, o hindi po lahat talaga na 7 days or kaya 10 days root bound na. Ayan. Next ay itong aking Beltana. Beltana is variety rin po siguro siya ng Echeveria. Echeveria o Echeveria. Yan. So next, gaya po ng pinakita ko kanina, nag-update na po ako kung saan po ako naglalagay ng aking mga bagong ripat na mga succulent. Kasi marami pong nagtatanong, saan po ba yung area nyo? Saan po ba yung sinasabi nyo na shaded area? Ayun po. Pinakita ko na. So, meron akong Osmo coat. Pwede rin po na hindi po kayo dyan maglagay. Pagkatapos nyo maglipat, pwedeng dun po kayo maglagay ng Osmo coat. I'm using reuse fatting mix. Ito po ay pinagtanggalan ko sa mga empty pots ko na mga succulent. Wala pong mga pungus yan, yung mga tinanggalan kong reuse. Wala siyang insect, wala rin fungus. Basta mga lumisan ko lang pong mga succulent yon. Pero kapag may fungus po, hindi ko na po siya talaga ginagamit. Pero pag nasasayangan po ako sa dami, pagkatapos may fungus siya at gusto ko pa po siyang gamitin, yung soil na yon, binababad ko po siya sa insecticide. Nababad ko po siya sa malaki kong balde. Ilalagyan ko siya ng 7, ng sabon, ng alcohol para po mamatay yung insect na yon, lalo na yung mga scale. Buti na lang hindi po masyadong ma-insect, lalo na yung mga mealybugs. Buti na lang talaga hindi ako suki ng mealybugs dito. Konti lang yung mealybugs sa akin, or yung mga iba pang insect. Konti lang. Hindi masyado pong lapitin dito sa aking garden. Kasi hindi naman po kasi ako talaga nasa
gubat, bukid, ganun, na talagang yung paligid ko ay punong-puno ng ng mga damo, mga puno. Hindi po ganun yung aking garden, kaya po hindi ako masyadong lapitin sa mga insekto. Usually yung insekto ko ay scale lang. Wala po ako yung mga susu, other insect, hindi ko po masyadong na-encounter yun dito sa Lowland, Manila. Kasi po hindi naman po mukhang gubat yung aking garden. Plant truck lang talaga siya na simple. Pagkatapos yung mga halaman ko, ayoko pa po ng mga tumataas. Gusto ko mga mabababa lang. So, hindi po ako lapitin ng mga insect. Thank you naman. At wala masyado sa akin. Madalas ako punggus. Lalagay ako ng famis maya-maya na lang pagkatapos. Yan. So, last ang aking firestorm na paborito ko. Gustong-gusto kong magkaroon. Gusto ko kasi siyang lush tingnan, yung puno siya, yung tipong nagsisiksikan sila. Kaya pinagsama ko kaagad siya sa iisang pot lang. Ayan. Ganyan. Diba? Try nyo po si Firestorm. Mabait po ito. Kasi ito ay kamag-anak ni Sedum adolphi, mga golden sedum, mga ganon. Madadali po sila alagaan, madali po silang paramihin, mabilis po rin sila magka-roots. Kapag may ganito kang succulent, hindi ka po stress. Kasi mabait po sila. Madali po sila i-propagate through cuttings at saka madali rin po silang i-propagate through leaf. Ayan. May mga nahulog na leaves, ipopropa na lang natin yan. Dagdagan ko pa. Medyo kulang pa. Iyan. Ayan. Diba? Instant lush siya. Ayan na. Puno na agad po siya sa isang pot. Naglagay tayo ng pamis. Ito yung aking tanghito. And that's it for today mga ka-greenie. Kung love po ninyo at nagko-collect din po kayo ng mga plants, cactus and succulent na kagaya ko, please po, pa-like po ng video ko na ito, pa-share na rin po, and don't forget to subscribe. Ana Doran po. Meron din po akong FB account, Ana Doran. Papalo po ako. Thank you Lord sa araw na ito. May God bless you all. Bye-bye po mga ka-greenie.